kaibigan si PBBM ng mga loyalista na mga may mga say, mga mayayaman, mga nagtatanggol talaga sa kanya ever since. Pero hindi naman niya hinire. Kasi ang kinukuha po ng ating Pangulo ay kailangan meron talagang experience. Katulad na lang itong sa PCO, no? Presidential Communications. Oh, ang dami namang pwedeng ilagay dyan na mga loyalista. Oh, PCO, about communications. Ang dami pwedeng ilagay dyan. Pero ang nilagay niya talaga ay si Dave. Si Dave na matagal na, no? sa Philippine News Agency na matagal na at veterano na sa ganyang klaseng field. So yun talaga ang nilagay niya. Kung sino ang nararapat, kung according to yung kung ano talaga yung kanilang inclination, kung ano talaga ang kanilang trabaho, kung saan talaga sila nararapat, kung ano yung skills nila, yun talaga ang hinahanap ng ating Pangulo. Hindi siya katulad ni Duterte na kapag kaibigan ka, pasok ka. Katulad na lang ng ginawa niya. Si Bato de la Rosa. Hindi naman si Bato de la Rosa para maging PNP chief. Unang-una, guys, parang one-star general lang si Bato de la Rosa. Hindi nga niya naabot ni General Torre, di ba? Tapos, ura-urada, dinala siya ni Duterte. From Davao, dinala siya ni Duterte at ginawa siyang PNP chief. Ganun kasi si Duterte. Wala siyang pakialam kahit na hindi ka capable, kahit na hindi ka qualified, basta kaibigan ka niya. Di ba? Ganyan si Duterte. Maraming beses na napatunayan natin na si Duterte kapag nag-a-appoint siya ay dahil kamag-anak, dahil kaibigan, dahil best friend. Yun ang kanyang batayan ng pag-a-appoint. Hindi po katulad kay PBBM, na ang batayan ni PBBM ng pag-a-appoint ay talagang yung kanilang qualification, yung kanilang, kumbaga, yung kanilang mga, matawag doon, kalimutan ko, may tawag doon nakalimutan ko yung basta, yun na, no? Kailangan qualified ka para ikaw ay i-hire ng ating Pangulo. At ito mga kaibigan, dumadaan pa talaga siya sa commission on appointment. Hindi po katulad sa panahon ni Duterte na hindi na dumadaan sa commission on appointment yan. Basta pag gusto ni Duterte, yun na yun, no? Pero ngayon sa panahon po ni PBBM, dumadaan po yan sa commission on appointment. Ibig sabihin, ang Pangulo po natin ay talagang sumusunod siya sa batas. Di ba? Yan po ang maganda sa ating Pangulo dahil sumusunod siya sa batas. Di ba? Okay. So, tingnan natin mga kaibigan yung nepotismo or nepotism under Duterte. No? Nagpatalsik mga kaibigan si Duterte noon ng Chief Justice at nakapag-appoint ng kaalyado at ng gusto niya. So tingnan natin naalala niyo ba yon? Mga kaibigan, no? Okay. The Philippine Supreme Court under Duterte reshaped, unwilling to annul and unable to restrain. Yan. Okay. The Philippine Supreme Court judicial independence has been deteriorating. This deterioration predates President Rodrigo Duterte but has crystallized under him despite the safeguards in the 1987 Philippine Constitution. The result is a high court that has been packed with judges sympathetic toward and in salient cases unwilling to rule against the president. This cooperative high court, in turn, has failed to restrain Duterte's constant wresting of the Philippine democratic institutions. So mga kaibigan, sa panahon po ni Duterte,
parang naging naging tameme at naging sunod-sunuran yung judiciary natin. Kasi alam nila, mga kaibigan, na kapag sila po ay umalma, ay baka sila din ay tanggalin, di ba? So, remember mga kaibigan, napatalsik po si Sereno, during the time of Duterte. Ganyan po ang ginawa noon. Nepotismo talaga mga kaibigan, at inilagay po ang kanyang kaalyado na judge. So, yan po ang nangyari noon sa panahon po ni Duterte. So, the judiciary can be considered independent when the courts are sufficiently insulated from the politics that they can function as neutral third-party arbiters between organs of the state and between the government and the citizen. An independent judiciary, in turn, is important for democracies because of the court's ability to prevent regressions to authoritarian rule. First, independent courts can, through judicial review, invalidate legislation or executive action that violate constitutional restrictions to governmental power and infringe minority rights and personal liberties. Mga kaibigan, alala ko lang sa panahon po kasi ni dating Pangulong Mr. Duterte, sa panahon po ni Mr. Duterte, mga kaibigan, madami pong mga inihain yung oposisyon na katulad na lang po ng china-challenge po yung legality ng tukhang, Meron pong mga gumawa yung mga human rights, China-challenge nila yung legality ng tukhang kasi illegal nga yung tukhang, Dahil ito po ay pagkitil, sa buhay ng mga Pilipino at hindi sila binibigyan ng due process, So ito ay dinala po nila yan sa Supreme Court. Dali Dinala po yan nila sa Supreme Court, kina-challenge po nila yung legality ng ginawa ni Duterte na tukhang. Pero wala pong nangyari. Parang until now, wala pang sagot, Wala pang sagot yung Supreme Court kung ito ba ay illegal or whatsoever. Kasi mga kaibigan, nakalagay po sa ating 1987 Constitution, na ang lahat po ng tao ay kailangan pong mag-undergo sa due process, mga kaibigan. Kailangan may due process, kailangan na pangalagaan yung human rights. Pero sa nangyari po kasi sa war on drugs ni Duterte ay wala pong human rights, wala pong due process. So, ganyan po, sa panahon po ni Duterte ay takot po, takot yung mga lawyers, yung mga hukom, takot po sila. Lalong-lalo na mga kaibigan na meron pong 61 na chinugi na mga abogado. Take note 61 na mga abogado ang chinugi at ayon po sa history, ito po ang pinakamadami, Ang panahon po ni Duterte ang may pinakamaraming abogado na chinugi. 61. Ang sabi po, ayon po doon sa report, ang pagsamahin mo daw, yung since 1973, mga kaibigan, take note since 1973 hanggang kay Pinoy, na mga lawyers na mga namatay or chinugi sa panahon ng 1973 hanggang sa panahon ni Pinoy, pag pinagsama mo daw yung mga lawyers na namatay noon, mas marami pa din ang namatay sa panahon ni Duterte. 61 po. Ganun po karami. Kaya sa panahon po ni Duterte, talagang takot, yung mga judges. Kasi nga, tsutsugihin ka na lang Walang due process. Diba? Ang dami nga kabi-kabila, mga barangay chairman, Uy, merong natsugi, merong ginanon, barangay chairman. Diba? Kabi-kabila, may natutumba. Wala pong due process, Wala pong human rights sa panahon ni Duterte, mga kaibigan, The Supreme Court under Duterte. Basahin natin to. Saglit
Sabi ni best president ever. Paano masasabing best president kung ang nagawa lang niya sa kanyang termino ay pagpatay ng tao? At wala siyang nagawa sa ekonomiya ng Pilipinas. Wala siyang nagawa sa pagpapaunlad ng ekonomiya. Wala siyang nagawa sa baba ng mga presyo ng bilihin. Wala siyang nagawa tungkol sa tungkol sa energy. Wala siyang nagawa tungkol sa mga railways natin. Walang natapos na railways. Wala siyang nagawa tungkol sa mga krimen katulad ng nawawalang sabongero. Wala siyang nagawa patungkol sa pogo, pinadami pa niya ang kriminalidad, ang pogo, sugal, lahat ng kasamaan. Dumami pa 30,000 ang mga EJK. Paano mo sasabihin na magaling or best president yan? No? Kaya nga masasabi mo, the worst president ever, si Mr. Duterte. Mr. Duterte is the worst president ever. Diba? Yan. Yeah. So, okay. Since the beginning of his administration in 2016, Duterte has been able to remove a sitting Chief Justice and appoint 3 Chief Justices. His latest pick for Chief Justice, Diosdado Peralta, appointed in 2019, will not be his last. Chief Justice Peralta is set to compulsory retire in March 2022, giving Duterte another chance to appoint a replacement before his own term expires in 2022. Kapal ka ng mukha, no? Kapal talaga ng mukha niya, mga kaibigan. Kasi, alam niyo, yung pag-a-appoint ng bagong mga Chief Justice, dapat pinapaubayan na ito sa magiging bagong Pangulo. Pero, sinadya niya ito na kahit na paalis na siya, nag-appoint pa talaga siya noong 2022. Bakit? Kasi syempre, kapag meron siyang kaso, madali lang. Whitewash ang kaso. Pag meron siyang mga kaso na appeal, madali lang whitewash agad. Kaya nga mga kaibigan, maganda talaga ang ginawa ng mga lawyers ng 30,000 na AJK na talagang doon sila nagdemanda sa dahig. Kasi kapag dito walang mangyari mga judges appointed ni Duterte, wala talaga mangyari. Kaya maganda talaga yung mga kaibigan, doon nila dinemanda si Duterte sa dahig. Yun talaga. Kasi kapag dito, wala pong mangyayari sa kaso ni Duterte dahil appointed po niya ang mga judges. Diba? So, as of October 2020, Duterte has been able to appoint 15 associate judges. Biruin mo ha? Tingnan mo ha, kaibigan ha? Ulitin natin ha. Noong 2016, ni-remove ni Duterte yung sitting Chief Justice at pinalitan niya, nag-appoint siya ng 3 Chief Justices. Tapos, mga kaibigan, hindi pa nagtapos doon dahil itong Chief Justice, isa sa Chief Justice, yung si Peralta, ay magre-retire noong 2022. Ang ginawa ni Duterte, pinalitan niya, no? Nag-appoint na naman siya, imbis na hayaan niya ang Pangulong incoming President, hayaan niya dapat na mag-appoint kasi siyempre 2022, tapos na si Duterte, June 2022. Patapos na siya, pero nag-appoint pa siya ng bagong judges. So makapal talaga mukha niya. Ang kanya talagang gusto ay ibang kapag meron siyang kaso ay whitewash kasi appointed niya Makapal talaga ang mukha, no? Makapal talaga ang mukha ni Duterte, mga kaibigan. Kaya dapat lang talaga nasa dahig siya. Talagang litisin. Kasi dito, walang mangyayari, mga kaibigan, dahil siya po ang nag-appoint ng mga judges. No? So ito, nag-appoint pa siya, 15 associate judges, and 11 of whom remain in the bench. By the end of his term, Duterte will have appointed between 11 to 13 judges to the 15-member Supreme Court, including the Chief Justice. O, di ba? Kapal na mukha. Kapag ganyan kasi, papaubaya mo na lang yan sa bagong presidente. Kasi paalis ka na Kung meron kang delikadesa, papaubaya mo na yan sa bagong presidente, yung pag-a-appoint ng mga Chief Justice. Pero talagang nag-appoint pa talaga siya.
Kasi gusto niya na lahat yan, tao niya, para kapag siya ay dinimanda, walang mangyari. So nagsiguro siya mga kaibigan, sigurista. Kasi alam niya na paglabas niya sa Malacanang, marami siyang kaso. Kasi alam niya na marami siyang ginawang kabalbalan, marami siyang ginawang kalokohan. Naku, yung aso namin. Marami siyang ginawang kalokohan, marami siyang ginawang kabalbalan. Kaya mga kaibigan, talagang